Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ngayon po, tuturuan ko na naman po kayo ng panibagong kombinasyon ng mga salita kung saan ay tutulungan po tayo na makasigurado na tama yung English natin. Okay? Tapos po, ito pong ibibigay na ideya ng ating lesson ay makakatulong pa sa inyong kausap para hindi po siya mapasama. Okay? At yung ideya po na maibibigay nitong ating gagawing lesson ay ay gusto mo magbigay ng direktang request o meron kang direktang hiling sa kanya na kumbaga dapat niyang gawin para hindi po siya mapahamak. Ganun po yun. Okay? At ito po ay binubuo lamang ng dalawang salita. So, napakadali lang po. Meron lang kayong tatandaan na isang salita, tapos yung isusunod nyo, iba-iba na. Okay? So, napakadali lang po nitong matutunan kaya sana tapusin nyo. Okay? Para rin po ito sa mga baguhan. So, yung gusto ko ituro sa inyo ay napakadali lang po talaga. Ay itong salitang stop na itatagalog po natin bilang itigil mo. Okay? So, halimbawa, itigil mo ang pagsusugal. Stop gambling. Itigil mo ang pagsisinungaling. Stop lying. Itigil mo ang pandaraya, stop cheating. Itigil mo ang pagnanakaw, stop stealing. Itigil mo ang pakikipag-away, stop fighting. Tapos ito, gamit na gamit. Itigil mo ang pakikipagtalo, stop arguing. Tapos, itigil mo ang pagrereklamo, stop complaining. At ito pa, gamit na gamit din po ito sa pang-araw-araw. Itigil mo ang pag-aalala, stop worrying. Tapos, itigil mo ang pagmamakaawa, stop begging. At ang uli, itigil mo ang panunukso. Yan, gamit na gamit din po yan. Stop teasing. So, yan lang po ang tatandaan nyo, itong salitang stop at yung kasunod niyang mga salita ay ang ginamit ko po ay noun. Okay? Na kung saan ay gerund. Okay? So, yan lang ang ginamit ko at marami na po tayong may English. Na kung saan ang ideya ay meron tayong direktang gustong i-request sa kanya o ipatigil sa kanya. At yung nga po ay yung pagsusugal, pagsisinungaling, pandaraya, para hindi naman po siya mapahamak. Di ba? Ultimo ikaw. So, napakalaking bagay po nito kapag natutunan nyo. So, gusto ko rin pong tandaan nyo, itong gambling hanggang dito sa teasing. Okay? Na mga salita. Tandaan nyo yan. Kasi yan yung mga salitang laging ipinapartner dito sa stop. Okay? So, magandang matutunan din po ito. So, kung mapapansin nyo, iba na naman po ang aking ginamit na salita. Noong nakaraan, ang ginamit ko po ay get. Diba? Ngayon naman po ay stop. So, sunod-sunod po yan na dalawang salita lamang. So, pag yan na-master nyo lahat, yung dalawang salita lamang na yan, tiyak, marami na po kayong may English. Tapos sigurado pa pong tama po kayo. Diba? So, sana makikitandaan po. Okay? Bali yung mo dito ay hindi ko na po tinranslate bilang you. Okay? Kasi ito po ay imperative sentence din po. Ibig sabihin ng imperative, yung meron kang ipinagagawa dun sa iyong kausap. Okay? Na kung saan ay kapag ganyan po, meron kang ipinagagawa sa iyong kausap, okay lang na hindi mo na i-translate sa English yung taong gusto mong pagawain. Okay? Kaya yung mo ay hindi ko na translate kasi siya yung taong gusto mong pagawain eh, 'di ba? So okay lang po 'yan. So sana makikitandaan po lahat-lahat ng sinasabi ko dito sa ating aralin para gumaling po agad kayo sa English. Okay po?
At gusto ko nga pala po magpasalamat doon sa mga nagsasubscribe po sa ating page para makapagbigay ng tulong. Maraming salamat po talaga. God bless po. At saka doon po sa mga gusto magbigay ng star na kung saan ay makikita nyo po sa comment section natin itong star, ay maraming salamat din po sa magbibigay ng gift. At doon sa gustong tumulong, gamit po ang Shopee. Available po itong ating Shopee affiliate link kung saan ay i-click nyo lang po itong banner natin. Mapapapunta na po kayo doon sa Shopee. At kung bumili man kayo ng item na nasa page natin o sarili ninyong item, makakapagbigay po yan ng komisyon sa ating page. Maaaring piso, 2 o 3. Kaya maraming salamat din po. At saka sana naman po paramihin po natin ang mga members po natin gamit po ang like and share. Maraming salamat po.